Okay, buksan natin yung mga Bibles natin sa 1 Peter chapter 2. Ang atin pong topic tonight, and tutuloy-tuloy ko to until Friday up to next week. We will talk about spiritual growth. We will talk about spiritual growth. Lahat magsabing spiritual growth. So aralin natin yan, no? Ano bang ibig sabihin yan? So sa 1 Peter chapter 2, verse 1, wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious. 2 Peter, next lang yan page. 2 Peter chapter 3, verse 17, yung last verse ng 2 Peter. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. But here, sabi sa verse 18, but grow in grace. Okay? Hindi ka lang dapat tatanggap ng grace, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Pag ang isang baby or isang sanggol, mga kapatid, ay ipinanganak at ito ay nakita natin na hindi siya nag-grow at nakita natin na hindi na well-developed yung kanyang katawan, alam natin na may something wrong sa bata. We find it disturbing pag makita natin ang isang baby ay hindi nagde-develop or hindi nag-grow, because we know naturally ang isang bata ay dapat mag-grow. Expected na yon. Now, nangyayari man yan sa physical realm, ang tragedy naman din po ay nangyayari din ito sa spiritual realm. Marami pong mga tao sa loob ng church na nakakilala sa Panginoon, pero parang hindi lumalago. Parang hindi nag-grow, walang spiritual maturity. Praise God. So one of the greatest problem in the church is malnourished and immature believers. Hindi ko tinutukoy yung physical na malnourished, no? Hindi ko tinutukoy yung physical na sakit. Ang tinutukoy ko yung spiritual malnourishment and immaturity. Tayo mga kapatid ay natutuwa pag may nakita tayong baby na umiiyak or tumatawa, nagtatantrums, mga kapatid. Pero pag makita natin si Kuya Greg na magtantrums at umiiyak-iyak dito sa sahig, gumugulong, gumaganon, ay nakakabuwisit, mga kapatid, no? Very annoying na may makita tayong mga may edad na umaacting pa na parang bata. So ganun din, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo pwede na matagal tayo naglilingkod sa Diyos at baby pa rin tayo. No? Pag ang baby, pag yan ay umiiyak, anong ginagawa natin? Diba? Pinapakain, anong tinawag doon? Hinihele, kinakantahan, diba? Twinkle, twinkle. Yung cute-cute ng baby na yan. Huwag ka mag-cry-cry. Love-love yan eh. Diba? Pero kung malaking tao ang gaganunin natin, katulad ni Ninong Joseph, at buhatin natin siya, ay love-love ng Joseph na yan, ng baby na yan. Diba? Hindi na siya, mga kapatid, nakakatuwa tignan. Dahil tayo po, mga kapatid, ay mga adult na. Praise God. So nais ng Panginoon na tayo po ay lumago sa paglilingkod sa Kanya.
Hindi pwedeng habang buhay, Brother June, mahihain ka pa rin mag-testimony. Kailangan pagbalik namin galing Wellington, hindi ka na ganyan. Ngayon, tanggap pa natin yung mga baby. Kaya nga noon, nung nagpapastor ako, may mga nagtatampong kapatiran na, Pastor, bakit ganun? Yung trato mo sa iba ganito, pero yung trato mo sa iba ganito. Siyempre, iba-iba kayo eh. May mga baby sa church na hindi mo naman pwedeng tratuhin na parang mature, kasi baby pa siya eh. Diba, may baby na umiyak, hindi mo naman siya pwedeng kausapin na parang adult. Kung umiyak dyan. Kung sanggol ka, paiyak-iyak ka dyan. Huwag ka madrama. Hindi mo naman siya pwedeng kausapin ng ganun. Kailangan mong i-level sa kanya. Pero sa mga mature na, hindi mo na yan kailangan ng bebehin or yung drama-drama. Isang salita lang yan, nakakaintindi na yan. That's why ang sabi ni Pablo, when I was a child, I speak like a child, I talk like a child, but when I became a man, I put away childish things. Binitawan ko na yung asal bata. Okay? Sabi mo na sa katabi mo, gurang ka na. Hallelujah. Tayo po ay mga mature na sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, pag-usapan muna natin, bago natin i-discuss ano yung spiritual growth, i-discuss muna natin ano yung hindi spiritual growth. Okay? Number 1, ang spiritual growth ay hindi nakadepende sa time. What I mean is, hindi basihan na matagal ka ng Kristiyano ay mature ka na. Dahil pwede ka pong 20 years, 50 years, kaedad mo na si Enrile, sa tagal mo sa simbahan, pero hindi ka pa rin lumago bilang Kristiyano. Possible po yun, mga kapatid. You can be inside the church for many years, but until now, baby ka pa rin sa pananampalataya. Longevity does not imply quality. Hindi porket matagal ka na sa church, ay matured ka na. Hindi po yun ang basihan. Huwag po natin isipin na porket matagal na, ay mature na. Hindi po time ang basihan. In Hebrews chapter 5, verse 12, basahin natin mga kapatid sa Hebrews chapter 5, verse 12. Pakibasa po, Brother Alejandro. Hebrews 5:12. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Amen. So dito yung writer ng Hebrews, pinagalitan niya yung mga kapatiran sa church. Sabi niya sa iilan sa kanila, dapat ngayon kayo na ang nagtuturo eh. Pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang tinuturuan. At sabi niya, dapat nga karne na ang kinakain nyo. Karne ng Word of God. Pero hanggang ngayon, gatas pa rin ang gusto mo. Okay? So, mga kapatid, hindi po nais ng Panginoon na tayo po ay maging mga immature na Christian. Ang nais ng Panginoon na tayo po ay maging mature. Bakit mga kapatid? Dahil kung baby ka pa, okay pa naman yan. Pero pag habang buhay ka baby, ibig sabihin habang buhay kang burden. Habang buhay kang inaalalayan, habang buhay na nag-a-adjust yung tao sa'yo, no? Habang buhay na yung mga tao ay kailangan mag-adjust dahil ganyan ang ugali mo. Hindi po pwedeng ganon. Sa paglilingkod sa Diyos, dapat po tayong mag-mature. Amen? Sa ngayon, kayo ang tinuturuan ng Bible study, pero time will come, dapat kayo na rin ay nagtuturo ng Word of God. Sa ngayon, kayo pa ang binibisita, kinakamusta, pero dapat darating ang panahon, kayo na ang nangangamusta.
Sa ngayon, kayo pa ang pinagpipray pag may pangailangan kayo, pero dapat time will come, kayo na ang magpipray. Amen? Praise God. So, sa tagal na natin, sa paglilingkod sa Panginoon, you should be helping others now. Para ka bang para kang 10 years old na hanggang ngayon, kindergarten ka pa din. Hallelujah. Or kaya let's say, 15 years old ka na. Tapos ang lesson pa rin sa'yo, 1 plus 1 or A, B, C, D, E, F, G. So hindi na po dapat ganon. Dapat sa paglilingkod sa Panginoon, meron pong tinatawag na progress. Palago na tayo ng palago ng palago. Tayo po ay nagmamature at nagmamature sa paglilingkod sa ating Panginoon. So don't believe na porket matagal ka na sa simbahan, ay matured ka na. Hindi po basihan ang tagal mo sa loob ng church para maging mature. Kailangan mong i-pursue ang spiritual growth. Kailangan mong naisin ang spiritual growth. Kailangan mong magkaroon ng active effort para ikaw ay lumago spiritual. Hindi ka po lalago na habang buhay ka lang nakaupo dyan sa likuran, no, nakatingin sa amin dito. Kailangan natin magkaroon ng effort. Mag-effort tayo upang tayo ay lumago. At marami naman din ako nakita ng mga new convert na ang bilis din ng paglago nila spiritual. Wala talaga sa panahon. May iba sa kanila, 2 months pa lang, 3 months pa lang. Pero ang bilis nila nag-mature, mga kapatid. Bakit? Dahil nag-i-effort silang lumago spiritual. So, kailangan natin, mga kapatid, lumago spiritual. Amen? Babies tayo siguro ngayon, yung ilan sa atin, pero hindi tayo pwede habang buhay baby. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, wag pa baby. Wag na magpa-baby. Okay? Mag-pursue na tayo ng maturity. Oh. Ano bang mga katangian ng baby? Palaiyak. Tatantrums pag hindi na pagbigyan yung gusto. Ano pa ang ugali ng baby? Gusto nila, sila lagi ang center of attraction. Ang baby, papansin yan eh. Buddy, look, oh, look, oh, look, oh. Diba? Lagi nagpapan. Look, oh, listen, listen. Gusto nila, lagi silang napapansin. Oh, sa baby, naintindihan natin yan. Pero pag hindi ka na baby, huwag ka nang papansin. Or, huwag ka nang maghanap ng attention palagi. Dahil di ka na baby. Okay? Matured ka na. Minsan nagtatampo, ano ba yan? Mas pinapansin yung mga new convert. Kami dito, di na pinapansin. Mature na kayo. Amen. Hindi na kayo dapat naghahangad niyan. Amen? Noon, bago ka pa lang, pagpasok sa church, yung mga taong unang lumalapit sa'yo, na kamayan ka. Ikaw pa yung nag-aantay, sino yung kakamay sa'yo. Pero pag nag-mature ka na, ang iniisip mo na, sino bang pwede kong kamayan ngayon? Sino bang pwede kong kamustahin? Sino bang pwede kong Hindi na ikaw yung gusto mong ikaw ang iserve. Gusto mo na ngayon, ikaw na ang mag-serve. Kasi hindi ka na po baby. Pangalawa po is spiritual growth is not about head knowledge. Ibig sabihin, wala po yan sa talino. Minsan kasi inisip natin, porket matalino, matured. Maraming matalino na hindi mature. Yun ang pinakadelikadong tao sa lahat. Yung matalino na immature, mga kapatid. Dahil gagamitin yan yung talino niya para i-justify yung kanyang mga ginagawa. So, information does not guarantee transformation. Hindi porket may information ka ng Bible, I expect mo na may transformation ka na. Sabihin natin, ako marami akong Bible verse. Marami akong mga kanta na alam. Kabisado ko tong mga story sa Bible. Kapatid, you can have all that information, pero walang transformation sa iyong buhay. Okay? So huwag kayong maelib na porket ang galing mangaral, ang galing magturo. Ang daming alam na verse, kabisado yung sitas ng Biblia. At sabihin mo, napaka-mature niya. Hindi po doon ang basis ng maturity. Ang basis ng maturity is not
what you know, but it's how you apply the Word of God. Ito po ay sa pamumuhay mo sa salita ng Panginoon. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Pakibasa, Sister Isa. 1 Corinthians 8:1. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, naalala man natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Ano yung sabihin? Ang kaalaman ay nagpapayabang. Pwede kang yumabang pag dumami na yung alam mo. Pero anong sabi dito ni Pablo? Huwag mong piliin yung maraming alam. Piliin mo ang pag-ibig. Piliin mo ang pagmamahal. Okay naman maging matalino. Wala pong masama sa pagiging matalino. Pero kung meron tayong talino, pero wala tayong pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, pwede po tayong makapahamak. Knowledge without love can hurt people. Puro ka knowledge, pero wala kang pagmamahal sa tao, you can hurt people by lambasting them ng marami kang Bible verse, marami kang knowledge sa Bible, pero hindi mo magawang umibig. Minsan yung mga, yung mga depressed, yung mga malulungkot nating kapatiran, minsan hindi naman maraming Bible verse ang kailangan nila. Sometimes, you just need to hug them and pray for them. Minsan kasi, pag may kapatiran tayong nalulungkot, kapatid, hindi ganyan sabi sa Biblia. Ang sabi sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo. Hindi nila kailangan ng ganon. What they need is love. What they need is comfort. No? So, wag po tayo mga kapatid maging head knowledge. Bakit head knowledge? Kasi puro lang dito, wala neto. Puro lang maghusay dito, galing dito, pero walang puso, walang pagmamahal. So yung mga tao na puro lang head knowledge, magaling magsalita, magaling mangaral, pero hindi marunong umibig, yan po ay mga immature Christians. Amen? Immature Christian ay puno ng knowledge, pero walang humility. Pangatlo, spiritual growth is not about busyness. What I mean, hindi porkit marami kang ginagawa sa church, ay mature ka na. Hindi porkit marami kang involvement sa church, ay mature ka na. Ako nag-MC na nga ako eh. Nag-exhort na nga ako eh. Nag-devotion na nga ako eh. Ako na nga lahat eh, tuwing linggo eh. Ako pa nagwawalis, ako pa usher, ako pa nag-ayos ng upuan, ako pa nag-lehans para makareceive sila ng Holy Ghost. Kung ano lang, paramihan lang, grabe yung pagod ko eh. Wala yun sa dami mong ginagawa. It's not about your busyness that makes you a spiritual mature Christian. Sinong best example nito? Yung mga Pariseo. Mga Pariseo, 3 times a day nagfa-fasting. 3 times a day, 3 times a week nagfa-fasting, 3 times a day na nalangin. Lagi nag-aaral ng scripture ang mga Pariseo. They are daily and fully engaged sa temple work. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Mga hipokrito kayo. Mga banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Hihihi. Di ba mga kapatid? Hindi sinabi ni Jesus. No? Sinabi lang yun ng kanta. Na hypocrite, no? Mga hypocrite kayo. So, na-miss nila yung point. Tingnan yung sabi ni Pablo sa Romans chapter 10, verse 2. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. For they are being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Pagdating sa zeal, meron silang zeal sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi naayon, wala silang personal na relasyon sa ating Panginoon. So, wag po tayong magpalinlang.
Na porkit lagi tayo na sa church, mature ka na. Lagi ka nagsisimba, mature ka na. Lagi ko ngang sinasabi sa preaching ko noon, maraming nagsisimba, hindi naman sumasamba. Nasa simbahan, pero hindi naman sumasamba sa Diyos. Merong attendance sa church, pero wala namang attention sa Panginoon. Complete attendance, pero wala naman ang attention sa Diyos. Ang nasa isip niya ngayon, yung kakainin mamaya. ano kayang pagkain mamaya? Yun siguro ang nasa isip. So mga kapatid, don't be fall into illusion na porkit matagal ka na at porkit may alam ka na sa Bible at porkit marami kang ginagawa sa church, ay spiritually matured ka na. That's not the basis ng maturity. So ano ang spiritual growth? Number 1, ang spiritual growth, burahin ko na to ha. Ang spiritual growth, mga kapatid, is the desire to know Jesus. Okay, ito yung word, intimately. Ano ibig sabihin pag sinabing intimately? Pag sinabing intimate, ano ibig sabihin yan? Close na close. Ang gandang description na. Actually, na-apply lang yan sa mga mag-asawa. Yung mga mag-asawa, sila ang may intimate relationship. Kilala nyo si Princess, marami kayong pwedeng description sa kanya. Cute, maganda, mukhang Koreana. Pero mas marami akong alam sa kanya na hindi nyo alam. Dahil meron kaming intimate relationship. At ang totoong nagmamature, hindi mo habol yung maging matalino, maging magaling. Hindi mo nga habol yung posisyon sa church. Hindi mo habol yung ma-involved ka. Ang habol mo si Jesus. Ang habol mo, makilala mo si Jesus. Yung totoo sa buhay mo. Hindi lang yung umiyak ka nung Sunday na revive ka. Kundi yung everyday. Hinanap mo siya nung madaling araw na nalangin ka. Pagising mo, tinawag mo ang Panginoon at naramdaman mo ang kanyang presensya. Doon po ang totoong maturity. Tingnan niyo si Pablo, mga kapatid, sa Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. Tingnan niyo sabi ni Pablo, that I may know Him, the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Sabi ni Pablo, wala daw siyang ibang nais sa kanyang buhay than to know Jesus Christ. No wonder why, kahit na-persecute siya, nakulong siya ng maraming beses, hindi po siya natinag dahil meron siyang one goal sa kanyang buhay. Sabi ni Pablo, isa lang ang goal ko sa buhay, makilala ko si Jesus. Hindi lamang yung kapangyarihan ng pagkabuhay, kundi pati maging partakers ng kanyang suffering. Praise God. So yun yung verse na binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 1 Peter chapter 3 verse 18. Now, spiritually mature, meron kang burning desire to know Jesus. I want Jesus. Thank God sa UPC, but I want Jesus. Thank God kay Pastor Peter Lloyd, but I want Jesus. Thank God kay Pastora, but I want to know Jesus. Si Jesus ang dahilan, ba't ako nagsisimba? Si Jesus ang purpose, I fix my eyes on Jesus Christ. Naalala ko yung kwento ng isang kapatiran na tisod siya sa mga tao sa church. Sabi niya, Pastor, ayoko sa church kasi mga tao ganyan, mga ganito, may mga marites, may mga hipokrito, mga nakakaasar na mga tao na nainis ako, Pastor, sa simbahan, di ako makapagpuri. Anong pinagawa sa kanya ng pastor? Ang pinagawa sa kanya ng pastor, pinahawak siya ng baso na punong-puno ng tubig. Tapos dinala niya sa church. Walang tao sa church noon, silang dalawa lang. Ang sabi ni pastor, kailangan na maikot mo tong buong church na walang nahuhulog dyan na tubig, kahit patak.
So, hawak-hawak niya yung baso na yun, punong-puno ng tubig. Ingat na ingat siya mga kapatid, ingat na ingat siya. Paikot-ikot siya sa loob ng church. At wala ngang nahulog na tubig. At ang sabi ni pastor, di mo ba nakita na sa upuan na yon may bag? Ah, meron pala pastor? Oh, hindi ko nakita. Di mo ba nakita? Yun may panyo na kulay pula. Ay, hindi ko nakita. Bakit di mo nakita? Sabi ni pastor, kasi naka-focus ako dito sa tubig Sabi ng pastor, ganyan din. Pag naka-focus ka kay Jesus, hindi mo makikita yung mga pagkakamali ng tao sa church. Although nandyan, meron ang realidad. Pero hindi ka naapektuhan kasi focus ang mata mo, nakatingin ka kay Jesus. Kung si Jesus ang focus mo, bahala na magkademonyo-demonyo mga tao dyan sa paligid mo. Hindi ka matitinag. Because you focus your eyes on Jesus Christ. So yun ang mature. Wala siyang ibang desire si Jesus. Wala siyang ibang gustong gayahin si Jesus. And number 2, mga kapatid, hindi lang to know Jesus, pero ito na yung the desire to serve others. Yan. Madali lang mahalin si Jesus, no? Pero yung mahalin mo yung katabi mo, yun ang pinakamahirap. Si Jesus mabait di ba? Si Jesus consistent, si Jesus hindi tayo bibiguin pero yung katabi mo lagi tayong binibigo niyan Ba, minsan asawa mo. Minsan kung kailan linggong-linggo, doon pa talaga nag-away. Kung kailan magtuturo ako ng Bible study, ngayon pa talaga nasira yung spirito ko. Ay nako. Hallelujah. Pero pag nag-mature ka na, hindi ka na affected sa ganyan. Sinasantabi mo na yung mga ganyan. Okay? Dahil ang true maturity is to serve others. You want to serve others. Mark 10:45, anong sabi ni Jesus, mga kapatid? Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered, but to minister, and to give His life a ransom for many. Hindi na parito si Jesus para siya ang paglingkuran, naparito siya para siya ang maglingkod. Matthew 23:11. Matthew 23:11, but he that is greatest among you shall be your servant. Yan. So, ang totoong mature, hindi yung gusto mo ang masusunod, kundi yung makikinabang ang lahat. Amen? O, halimbawa, nag-usap yung church na, tara, mamasyal tayo, banding tayo, fellowship tayo. Ikaw, gusto mo talaga ng Queenstown kasi pangarap mo yun, hindi ka pa nakapunta doon. Pero yung nag-meeting ang lahat, hindi Queenstown yung paboran, galit na galit pa yan. Pangit naman ng Huwag mong isipin yung sarili mo lang kapakanan. Ang makisama ka kung ano yung napagkasunduan ng lahat. Okay? Hindi mo iniisip yung gusto mo. Yung majority, mga kapatid. No? So, hindi ka dapat maging selfish. Dahil ako, napapastor ako sa Pinas, napakadaming ganyan. Maraming mga nagtampo kasi gusto nila dagat, kaso ang napag-agreehan, swimming pool. Tapos yung mga naman, pagdating sa pagkain, nagkakatampuhan kasi naubusan yung ilan, mga kapatid. Lalakas kasi kumain ng mga lalo na pag mga boys ang paunahin mo. Talagang binagyo yung mga kapatid, yung kaldero. May mga magtatampo. Ngayon, kung hindi tayo mga mature, talagang magkakaroon tayo ng mga patagong galit sa bawat isa. Pero mature na tayo. Amen? Di na tayo baby. Amen? Kaya na nating dalhin ang ating mga sarili with grace. So, yun lang muna ngayon, mga kapatid. Ang spiritual growth is the desire to know Jesus, at ang spiritual growth is the desire to serve
others. Amen? Ang spiritual growth ay wala sa, ano yung una? Wala sa time. Wala sa, pangalawa? Head knowledge. Pangatlo, wala sa busyness. Hindi business, busyness. Hindi yan ang sukatan ng spiritual growth. Spiritual growth, si Jesus ang focus niya at paglingkuran yung iba for the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon.